Good morning, good afternoon, good evening mga kaibigan. Nakakasama ng loob yung sitwasyon ng FLM family, lalo na ni Sir Francis Leo Marcos, ni Idol. Dahil na-deny yung bail mga kaibigan. Dahil doon sa isang tao, hindi ko lang masyadong maano pa yung buod nung ano eh. Kasi ang nangyari pala dito, nung Lunes pa pala yung ano na yan, yung resolution na yun nung Lunes pa. So nag-leak na kaagad sa Talino Warriors nung Lunes pa rin mismo. Kaya nasabi na nila yung gano'n na ano. So ang ano natin doon, fake news. Pero sa kanila pala, totoo na pala yun na ano, anak ng puta. Anong klase naman yung ano na yan? Yung secrecy ng korte na yan. Bakit nag-leak agad yung impormasyon na gano'n? Dapat abogado ni FLM ang unang makakaalam. Kaya makikita nyo mga kaibigan, yan ang ano, ang hapdi ng mata ko. Yan yung example ng ano, ng tangin ng mga politiko to. Tinatrabaho talaga nila ito maigi. Malalaking tao mga kaibigan. May mga sinabi sa lipunan yung nasa likod nito na gumawa niya kay Francis Leo Marcos. Dahil once na pumasok at manalo si Francis Leo Marcos sa politika, na sinasabi naman niya na hindi siya papasok, kaya takot na takot itong mga to, itong mga angka na to, takot na takot itong mga angka na ito, dahil Francis Leo Marcos now will take the lead. Kaya nangyari yan mga kaibigan. Inimpluwensyahan nila ang hukom. So dito lang tayo mga kaibigan, kapit lang tayo. At huwag tayo mag-alala. At si Attorney Abraham Espejo, tsaka sila Attorney Chua, tsaka si Attorney Bistido, mga matitinding attorney itong mga ito, sa pamumuno siguro nito ni Abraham Espejo. Makakalabas pa rin si Francis Leo Marcos mga kaibigan. At alam nila ang gagawin nila dyan. Kaya nga yung mga nakita kagad nila sa umpisa pa lang na yung mga hindi patas na ano, inaano na kagad nila. So ganun yun, yung dalawang witness, yung bail nakapending pa. Pero yung tatlong parang ganun yung pagkakawari ko yung tatlong ano, binigyan ng piyansa, yung umayaw na, yung hindi na interesado sa kaso, umayaw na, tapos nag-set ng bill doon natin pa 500,000, tapos yung sa dalawa pending, tapos yung isang nag-a-appear yata parang yun ang deny yung bail. Biro mo, isang witness lang dininay nila yung bail. Anak ng buta talagang ano, yan yung ganyan yung sistema. Yan na nakakatakot sa atin pag yung ang tinaniman ka ng kaso ng mga politikong ganito, itong may mga lahing politikong ganito. Pero yung politiko mga kaibigan na tinutukoy ko, mula ito dun sa angkan na pinagsama ng mga hilaw. Makikita nyo yun sa mga video ni, isa sa mga video ni Francis Leo Marcos, yung paglabas niya ng sasakyan niya ng Mustang noon. Ando na yung clue kung sino yan. Yun ang mga kaibigan, yun ang isa sa mga utak. Dahil yun, galit na galit kay Francis Leo Marcos yun, yung tao na yun. Kaya talagang ano, pinatrabaho niya ito. Puro matataas na opisyal ang mga ano dito, ang mga involved dito. Halatang halata talaga. Kasi makikita natin mula sa mga media, sa mga ano, yung kay ano lang, kay Kamar Batigas lang nung umpisa pa lang, marami na kagad si Kamar na nakabangga at pinaiiwas siya rito na wag i-ano to, kasi nga dahil dun sa tao na yun, dahil sa impluwensya ng tao na yun. Pasensya nyo na kanina yung ano, yung pagmumura ko, inilabas ko lang yung sama ng loob ko, kaya ako nakapagmura. Pero hindi ko pinagsisisihan yung pagmumura ko dun sa mga politikong yan.
Dahil talagang hindi makatao yung ginawa nila sa ating pandemic hero na si Francis Leo Marcos, na biktima ng isang tanim kaso. So marami pa mga kaganapan na darating. Naka-live si Sekiyama pa ngayon sa channel ni Boss Francis. Kakalkalin natin yung tayo naman ngayon ng kakalkalin natin yung mga witness kung sino ba sila noong 2006, para lumabas ang katotohanan. At sana makapagpa-press con na rin si Apo Lakay, para marinig naman natin yung side niya, yung sa loobin niya, kung ano yung Pero kapit lang tayo mga kaibigan, FLM family. Kapit lang tayo, unite lang tayo palagi. Huwag tayo maghiwalay-hiwalay. Iisa ang pinaglalaban natin, iisa ang taong sinusuportahan natin, at dito natin masusubok lalo yung pagiging FLM defender natin. Talagang magkaisa tayo. Kung maaari nga gumawa tayo ng yung page na kahit na yung page na ni Apo Francis Leo Marcos, na yung ang moderator sila JC Brown's Code, lagyan natin lang yung FLM family one vote sa 2022. Para doon natin paramihin natin ang lahat yung mga membro, para sa maging one vote tayo, para magkaroon tayo ng boses dyan sa mga politiko na yan. Excuse me, para makita nila yung impact. Yun, nasuggest ko lang yun mga kaibigan. Pero mamaya manonood ulit ako ng kaunti. Ang dami kong ginawa kanina, na sumobra-sobra na ako dun sa oras, dahil nanggigigil ako talaga kanina pa Hindi talaga makatao yung itong pangyayari na to. Pero sa kabila ng napakahinang ebidensya, o yung ebidensya hindi talaga nagtutukoy kay Francis Leo Marcos, pero ganito pa rin na nangyari. Yan yung sarili kong pag-aanalisa dyan sa kaso na yan. Pero noong 2006 pa yan. Yung mga complainant na yan, sino sila noong 2006? At sino rin si Francis Leo Marcos noong 2006? Yan, magkakatugma-tugma yan. Kaya kailangan talaga magpa-press si Francis Leo Marcos, para sabihin niya kung ano siya noong 2006. Ang alam ko noong 2006, nag-humanitarian na siya. At sinabi naman niya hindi siya na-involve sa kahit anumang krimen. Kaya napakasakit. Pero hindi tayo bibitaw. Hindi ako bibitaw kay Francis Leo Marcos. At darating din naman yung kalayaan ni Francis Leo Marcos, pero hindi pa natin masasabi yan sa ngayon, dahil dininay yung application for bail niya. Alam naman ng mga abogado yung gagawin Sigurado naman niya magpapile ng mga motion sa mas mataas na hukuman, para i-reverse yung yung mga resolusyon na pinalabas nung yung pinalabas na korte. So kailangan talaga dito yung boses natin mga kaibigan, kasi ang gusto nila talagang mangyari, patahimikin itong si Francis Leo Marcos, dahil alam nila na talagang ito, pag pumasok ito ng politika, siguradong mananalo. At alam ko, yan ang iniiwasan nitong mga nasa likod niyan. Iwas na iwas sila dyan, dahil galit nga sila dito, sa kabila ng kabutihan na at saka pagtulong na ginawa sa kanila ng tao. Ganyan ang ginawa pa nila. Because none of them can take the lead. Yan ang totoo. So si Francis Leo Marcos can take the lead.
Dahil siya yung quality niya, nasa kanya yung quality ng pagiging isang magaling na politiko. So, mahaba pa tong laban na to mga kaibigan. Basta kapit lang tayo, magbantay lang tayo, at huwag tayong tatahimik. Kailangan mag-iingay tayo mga kaibigan, dahil hindi patas ang nangyari. Meron na palang usapan tungkol dyan, yung parang yun na narinig ko kanina kay Sekiyama. Pero yung napag-usapan yata nung nasikreto, hindi nangyari lahat dahil nga na-impluwensyahan. Shout out sa atin lahat. Salamat doon sa mga nag-subscribe kay Lolo Miguel. Dito lang tayo, FLM family. Magkaisa lang tayo. Ang laban ni Francis Leo Marcos ay laban din natin. Yan ang sinasabi natin lahat, di ba? Kaya huwag tayong bibitaw. Pakita natin yung pwersa na meron din tayo. Abang-abang lang tayo sa mga susunod na mga updates, at sigurado naman meron yan. At hindi papayag yung mga abogado ni Apo Lakay sa mga kaganapan na yan. Lahat ng paraan gagawin yan para makalabas si Apo Francis Leo Marcos. Masakit yung ulo ko, biglang sumpong yung anxiety ko kasi kanina nag-record na ako, biglang tumawag yung asawa ko, biglang napaganon yung ko. So ayun lang mga kaibigan, at sample lang yan ng itong kaganapan na ito. Sample lang ito na merong politiko talaga na gumagalaw para mangyari ito kay Francis Leo Marcos, para danasin niya itong mga pagsubok na ito. Kaya ngayon dapat magpa-press con si Francis Leo Marcos at ilantad na niya yung dapat niyang ilantad. Para magkakaalaman na talaga. Dahil alam natin na maling tao ang inaakusahan nila sa kaso na to. Yang kaso ng Norman Mangusin na yan ay hindi kaso ni Francis Leo Marcos, bagamat ginamit niya ang pangalang Norman Mangusin nung siya ay minor de edad pa. Napakahirap itong patunayan sa korte mga kaibigan. Masisira ang reputasyon ng hukom na ito sa kaso na ito mga kaibigan. Masisira ang reputasyon nito. Yan ang masasabi ko. Masisira ang reputasyon nito dahil ang kalaban niya rito ay kabutihan, katotohanan. Kahit kailan hindi magbawagi ang mga kasinungalingan. Ang pagpanig sa kasamaan ay hindi magwawagi kailanman. At ito'y may kaakibat na parusa. Susunugin ng mga kaluluwa na sa impyerno. Walang katapusan nilang mararamdaman yung sakit ng sinusunog ng kaluluwa. Dahil lingid naman ng ating kaalaman, ang kaluluwa ay walang kamatayan. Ito lang tayo mga FLM family, yung talagang mga solid. Kapit lang tayo. At lalo lang tayo mag-ingay. Ipakita natin yung suporta natin.
hindi na natin masabi yung ano, medyo mahaba na itong laban. Kaya yung nagbigay sa akin ng time frame na 3 months, nagulat din siya, bakit ganun? Siguro alam din niya yung naging usapan doon na mabibigyan ng bail. Ngunit nagbago ang ihip ng hangin dahil ito yung na-impluwensyahan. Kaya mga kaibigan, yakapan lang tayo, ibalik natin sa 2022 sa kanila itong kanilang mga kasamaan. Ganyan pala ang ugali ng mga yan, hindi nagsasalita masyado pero nasa loob pala ang ang plano nila, may mga sama para silang agenda. Kaya nga politiko nga, yung sinasabi ko, politiko, walang kaibigan, walang kamag-anak, basta politika ang pinag-uusapan, hahamakin ang lahat, masunog man ang kaluluwa nila sa impyerno, basta makamit lang nila yung gusto nilang makamit. Kaya siguro panahon na rin na nagsasabi na hindi ka na nanalo sa mataas na posisyon dahil sa ganyang klase na tinataglay mo palang pag-uugali ng iyong mga kamag-anak, sa ama man o sa ina. Kalam ko, ubos ko tuloy dito. Yun lang mga kaibigan, kapitan tayo, kalma lang tayo, sumuporta lang tayo ng walang pag-aalinlangan. Parking, sana mayroon ako makitang parking. Ayun, merong isa, oh. Ay, salamat naman. At merong parking. Naman na tayo konti. Hirap kasi humanap ng parking ngayon. Sira yung garahe, ginagawa yung So, yun lang mga kaibigan. Shout out sa ating lahat. Magandang umaga man, tanghali o gabi. Saka doon sa mga subscribe kay Lolo Miguel, maraming salamat po sa inyo. FLM family, tuloy lang ang laban. Long live. Bye.